Good day, my dear students. So now we're done discussing the political self a while ago. So let's proceed agad sa digital self. So wala tayong pahinga, wala tayong kumbaga break. So dire-diretso tayo. Wala tayong break time. So dire-diretso tayo sa pagdi-discuss ng panibagong topic. So kailangan ko kasi itong matapos. So a while ago, we are done discussing the political self. So now we're going to focus on digital self. Okay, so digital self. So, well, digital self introduction, the millennial generation is known to be generation of digital natives because millennials were born in era of rapid technological advancement. So as a result, daily life is almost always dependent on the function of technology, especially the internet, which provide people with a venue of presenting their identified through social media platform. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo, anumang ating edad, so gumagamit tayo ng technological devices, okay, para mapadali ang pakikipag-communicate, para mapadali na rin yung parang pag-gain natin ng information. Okay? Well, this section explore the impact of technology on the society. It focuses on how technology enables people to become digital citizens, how it sustain relationship and forge collaboration with other people, and what kind of digital identities are being forged while outlining the responsible use of technology. Okay. So now, makikita natin dito, it has only been 25 years since Tim Berners-Lee, so si Tim Berners-Lee pala, made the World Wide Web available to the public. But in that time, the internet has already become an integral part of everyday life. Okay, so for most of the world's population, the Philippines is among one of the countries with the most active internet user. So kung makikita natin dito, si Tim Berners-Lee, sa kanya nagmula yung tinatawag natin na World Wide Web, in which naging public yung World Wide Web, nagkaroon tayo ng access sa internet, in which parang yun nga, internet surfing, But in that time, the internet has already become an integral part of everyday life. So, kumaga, at that time nga naman, kahit nasabihin na natin na yung World Wide Web ay parang naging made available in public, so integral part pa rin during that time yung internet, So, sa panahon ni Tim Berners-Lee, pero siya yung parang yun nga, made available yung World Wide Web. Kaya kung bakit tayo nakapag-search sa internet, na kahit anumang website. So, ganon. Yan ang sinasabi dito. The Philippines is among one of the countries with the most active internet user. So, yan. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging active user ng internet, Maraming mga Pilipino kahit hindi malingin sa ating kalaman, So, yan. Kung makikita natin dito ang statistic, some digital facts. Okay? More than half of the world now uses a smartphone. Okay? So, halos kalahati ng daigdig na ito ay gumagamit ng cellphone. Okay? Almost 2/3 of the world's populations now has a mobile phone. So, biruin mo yun, kung titingnan mo, 2/3 ng world population ng buong mundo ay merong cellphone. So, biruin mo yun, 2/3. So, konting porsyento lang ang walang cellphone. So, more than half of the world's web traffic now comes from mobile phones. Kasi, halos mas marami sa kalahati daw ang gumagamit ng mobile phones. Okay? World web traffic now comes from mobile phones. So, sang-ayon sa statistic, So, more than half of all mobile connection around the world are now broadband. Okay?
So, mas nag-i-improve na kasi sa panahon ngayon yung ating internet. Meron ng mga 4G, 5G. So, hindi ko alam kung may 5G na nga talaga, no? So, basta tumataas na rin yung mga internet speed. Yan, sa paglipas ng panahon. So, media user in the Philippines grew by 12 million or 25%. So, biruin mo yon, while the number of mobile user increased by 13 million or 32%. This is the statistic going back on 2017, So, those growth figures are still higher compared to the previous year. More than half the world now uses a smartphone. So, biruin mo yun, lampas sa kalahati ang mga tao sa buong daigdig na ito ang gumagamit ng cellphone. Okay, so ganon. More than 1 in 5 of the world's population shop online in the past 30 days. So, napasama lang sa digital facts. So, pero ang focus natin dito yung paggamit ng internet, paggamit ng cellphone. Okay? Yan. So, next, kung makikita natin dito ang statistic, digital around the world in 2020. Yan, para tayo talagang updated, sa ating statistic. Kung makikita natin, So, nakalagay dito, meron tayong around 7.75 billion. Okay, pero ang dami pala natin, sa daigdig na ito. Nasa 7.75 billion. So, approximation lang ito. Statistic noong January 2020. Okay? So, 7.75 billion. So, ngayon, kung makikita natin dito, actually, ngayon ko lang din ito nakita, So, unique mobile, dahil noon kasi dati, iba ang aking statistic na inilabas, So, syempre, kada year nag-iba-iba. So, ngayon, updated na, January 2020. Kung makikita natin dito, unique mobile phone user ay 5.19 billion. Okay, so 67% ng ating world population ay gumagamit ng cellphone. Okay, ibig sabihin lampas sa kalahati sa daigdig na ito, okay, sa world population na ito natin na 7.75, okay, which is 5.19 billion of us ay gumagamit ng cellphone. Kaya kung bakit nakikita natin everywhere mga tao nakatutok sa cellphone. Okay? Pero mamaya, sabihin ko yung mga sabihin na natin na disadvantage or sabihin na natin epekto ng cellphone sa atin. Okay? So, next. Internet user, 4.54 billion. Okay, halos, lampas na rin to sa kalahati, ang gumagamit ng internet. Okay, sa buong mundo, nasa 59% ng mga tao ang gumagamit ng internet. So, kung makikita natin dito, And then, next, active social media user, nasa 3.8 billion or halos kalahati na ito, 49% ang merong social media. Social media, hindi lang naman syempre Facebook, yung mga Twitter, kung ano na pang mga social media, Instagram, ano pa ba yun? So, marami pa, So, hindi ko lang masyado matandaan yung ibang mga different types ng social media. Pero kung makikita na natin dito sa statistic, nasa halos kalahati ang mga tao na gumagamit ng social media. Okay? Iba't ibang social media. So, updated na ito January 2020. Okay? So, next, statistic naman ito sa Pilipinas. So, the Philippines, ang world population natin ngayon ay 107 million. Okay, 107 million ang total population ng Pilipinas. Whereas, ang mobile subscription or gumagamit ng cellphone, okay, ng mga Pilipino ay 124. So, bakit ganon? So, bakit siya ay lampas sa ating statistic or population na 107 million? Kaya kung bakit naging 116% ng mga Pilipino ay gumagamit ng cellphone. Kasi, alam nyo, meron naman siyempre na iba na doble ang cellphone, triple ang cellphone. Kaya kung bakit nadagdagan ng ating statistic na ganito, kung makikita natin, na ang mga Pilipino ay 124 Pilipino ang gumagamit ng cellphone or 116%
ng mga Pilipino ang gumagamit ng cellphone. Lampas sa ating total population. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, merong mga Pilipino na doble ang cellphone o triple pa nga eh. Okay? So, kaya nakalagay dito na lampas, ang statistic na sinasabi, So, ganon. So, nakalagay dito, internet user, 76% ang gumagamit, 76 million na mga Pilipino ang gumagamit ng internet. So, which is 71%, okay, 71% ng mga Pilipino ang gumagamit ng internet. Okay, kung makikita natin dito sa statistic. Alright. So, whereas active social media users sa mga Pilipino ay 76 million. So, 76 million ang gumagamit ng social media or may social media, So, ganon. 71% ng mga Pilipino ang may social media. So, kung makikita natin dito sa statistic. Alright? So, ganon. So, and then next, mobile social media user. So, yung isa, active social media user, 71%. Ngayon naman, mobile social media user, which is 67% or 72 million. So, kung makikita natin dito sa statistic, na napakarami sa atin ng mga Pilipino na gumagamit talaga ng internet, gumagamit talaga ng social media, lampas sa kalahati. Okay? So, kahit anumang statistic, when it comes to digital user, makikita natin ng mga Pilipino mas marami na gumagamit ng internet, mas maraming gumagamit ng mobile phone. Okay? So, kung makikita natin, So, ganyan sa statistic. Alright. So, next, may tinatawag tayo na selective self-presentation and impression management. So, bago yan, kung makikita natin, di ba, sa panahon natin ngayon, hindi lang Pilipino, sa paggamit natin ng mobile user, sa paggamit natin ng social media, so, may mga kaso o may mga pagkakataon na, for example, nagkaroon lang ng problema, tulpo agad. So, dati, dun sa sitwasyon nung ginamit kong illustration na yung napanood ko dati, yung lola, masyadong reactive. So, pinalabas lang yung kanyang apo, okay, elementary, yung kanyang apo, and then sinumbong niya kaagad kay tulpo. So, kumbaga, makikita natin na very sensitive yung ibang mga tao, So, media agad. So, lapit agad kay tulpo. So, parang mga ganon. So, kumbaga, bago ka lumapit sa mga talagang matataas na mga media, okay, network, so, i-resolve mo muna yan ng sarili mo. So, kumbaga, lumapit ka muna sa, sa mga respective principal ng school, sa guidance counselor, okay, mga ganon. So, kumbaga, ilang sinasabi ko, So, meron kasi mga tao na very sensitive, Kunting lamang, sumbong agad. Okay, sa mga, sabihin na natin sa media, particularly sa mga media, ginagawang public, So, ganon. Ano nangyayari? So, yan, kung makikita natin. Now, minsan, may mga pagkakataon din naman tayo, So, kung i-relate ko naman sa inyo, so, well, halimbawa, nagse-cellphone ka. So, ngayon, meron, sabihin na natin na social gathering, in which, syempre, nakikipag-usap ka sa may ibang tao, Sa mga tao nakapaligid sa iyo, meron kayong fellowship. But, since hindi ka comfortable sa iyong katabi, bigla mong nilabas ang iyong cellphone. So, kumbaga, sa paglalabas mo ng cellphone mo, tinatawag to na safe moding. Parang ganun, In which na, since, di ako comfortable sa katabi ko. So, i-distract ko hindi naman kunwari, Kumbaga, i-distract ko ang aking sarili sa iba, sa ibang bagay. So, ilalabas ko ang cellphone ko. So, parang ganon, So, nire-relate ko lang sa totoong buhay. So, next, nakalagay dito, selective self-presentation and impression management. So, nakalagay din
According to Goffman and Leary, 1995, self-presentation is the process of controlling how one is perceived by other people. To construct positive image, individuals selectively provide information about them and carefully cater this information in response to others' feedback. So, dito sa sinasabi natin na tinatawag na self-presentation, it is the key to relationship inception and development. So, kumbaga, sinasabi dito, gusto mo maging maganda ang impression mo sa ibang tao, kaya kung bakit gusto mong maganda ang pinapakita mo sa kanya. Okay? To have a good impression, to be accepted by other, or for social validation. Minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na kaya gusto nating maging maganda yung impression ng iba sa atin ay para matanggap tayo niya. Okay? For social validation. Kaya yan tinatawag dito sa self-presentation. Bagaman sinabi ko na naman to dati, yung term na ganon. Pero yung specific na term na self-presentation, So ganon yun, It is the process of controlling how one is perceived by other people. Lalo na kapag ibang tao, gusto natin maganda ang impression ng iba sa atin, kumpara sa ating pamilya. So gusto malinis ang tingin ng iba sa atin. So kaya kung bakit maganda na lang yung parang pinapakita natin personality, characteristic, or behavior sa ibang tao. So ganon, dyan pumapasok yung self-presentation na sinasabi. To construct positive images, individuals selectively provide information about them and carefully cater this information. So pumipili ka lang ng something mga positive, na something na mga negative, parang inisang tabi mo, 'Di ba lalo na kapag halimbawa nag-meet ka sa ibang tao na first time mo lang na-meet, okay, na gusto mo makipagkaibigan. So syempre naman, yung mga positive things or positive characteristic ang ipangunguna mo sa kanya. Okay, nasabihin na about sa iyong sarili. Okay? So, yan, kaya nakalagay dito, to construct positive images, individuals selectively provide information about them and carefully cater this information in response to others' feedback. Okay, so para maging katanggap-tanggap sa iba. Okay, so next na tayo sa self-presentation and impressionment management. From the word impressionment management. So, nakalagay dito, anything posted online should be considered public no matter what our privacy settings are. So, kapag tayo nag-post sa social media, no matter public na nilagay mo dyan, or no matter private na nilagay mo sa privacy setting dyan, may tuturing daw siya na public. So, well, for example, illustration lang, you are throwing runs for politician. So, sabihin mo, palakihin baboy ang politician na yan. Ang taba-taba. Kumbaga, yumayaman siya dahil sa politika. So, wala naman nagagawa yan sa politika Wala naman yan nagagawa sa gobyerno natin Ano mang nagagawa niyan? So, something like that. So, for example, ganun ang mga post mo sa Facebook. At bagaman sabihin na natin na, mga friend mo lang nakakakita niyan, okay, sabihin na natin na private lang yan, but, private siya in a way na, ikaw yung may karapatan na nagpo-post niyan, but public siya no matter what our privacy settings are, So, kaya kung bakit, in that way, mas naipapahayag natin ang ating sarili through social media minsan, Pero mamaya, bigyan natin ng focus yan, emphasis yung mas napapahayag natin ang ating sarili sa social media. Okay, so, well, next, may tinatawag tayong personal identity. So, nakalagay dito, personal identity is the interpersonal level of self which differentiate the individual as unique from others while society. So, hindi. Dito muna tayo sa personal identity. So, kapag sinabi natin personal identity is the interpersonal level of self which differentiate the individual as unique from others. So, pagkakailanlan mo sa ibang tao, pagkakaiba mo sa ibang tao.
So kung babalikan natin yung lesson natin dati na kay Carver as Skier na public versus private self. So 'di ba kapag sinabi natin private self, so ikaw lang mismo nakakaalam ng iyong thoughts, ikaw lang mismo nakakaalam ng iyong emotion, ikaw lang mismo nakakaalam ng iyong feelings. Kaya kung bakit i-relate natin dito sa tinatawag na personal identity, itong tinatawag na sabihin na natin na private self. Okay? So, dito, personal identity, kumbaga, for example, yung pagkakalanlan mo sa iyong sarili na extroverted ka ba? Introverted ka ba? So, ganun, ano? So, personal identity differentiate the individual as unique from others. Okay, so next, social identity is the level of self whereby the individual is identified by his or her group membership. Okay, so kung ano yung kinabibilangan mong grupo, nakikilala ka. So parang kasabihan dati, 'di ba, sinabi ko na rin na tell me your friend and I'm going to tell you who you are. So kung ano yung kinabibilangan mong grupo, nakikilala ka kung sino ka. So social identity. So parang may re-relate na rin natin to doon sa tinatawag natin na social function. So parang ganun, ano, yung social function in which kung ano yung base sa iyong social status, base sa iyong social na level, social level. So for example, mayaman ka. So mas nakakabili ka ng mga kotse, mga ganon. So pero depende pa rin, ano. So whereas dun sa ginamit kong example dati, so buying Lamborghini instead of bicycle is an example of social function. So kasi nakabase sa iyong social status eh. So ganun, ano. So social identity is the level of self whereby the individual is identified by his or her group membership. Pwede rin natin itong may relate dun sa tinatawag natin dati dun sa Western versus Eastern thoughts, in which papatak ito sa Eastern thoughts. Okay? Tayong mga Pilipino kabilang sa Eastern thoughts, in which parang ang dating ay family-oriented, dependent sa family na kahit tumanda na, so nakapisan pa rin sa family, but it depends on the person. Okay? But in the Westerners, sabi ko nga dati, mga Amerikano, when they reach the age of 18, they are mandated to separate from their family. Okay? So ganon. So dito sa social identity is the level of self whereby the individual is identified by his or her group membership. So nakabase sa grupo na kinabibilangan mo. So for example, kung i-relate ko sa inyong section, ang inyong section ay kilala sa pagiging blank. So hindi ko alam. So may kanya-kanyang karakteristik ang bawat section na hinahandle ko, bawat section nyo, bawat grupo nyo, bawat organization nyo. So alam nyo yan, ano? So hindi ko alam specifically, okay, kung ano yung pagkakakilanlan ng inyong section, ng inyong grupo. So parang gano'n na rin, ano, sa social identity. Okay? So yan. So next, digital devices help us share information broadly more than ever before. So hindi naman lingit sa ating kaalaman na because of digital devices, because of our cellphone, because of email, so mas nakaka-message tayo, mas nakaka-communicate tayo sa mga mahal sa buhay natin na malalayo, ano? So kung ikukumpara natin yung panahong una, 'di ba? Halimbawa, kapag ka nagsesend ng mga message, so sinusulat pa siyempre, ano, sa letter. Nagkakaroon ng lettering, ano? Okay, so for example na lang sa panliligaw, so sumusulat ng letter, so pinapadala sa malalayong lugar or pinupuntahan pa mismo. Whereas isang click lang ngayon, ano, kapag ka sa social media, kahit nga minsan yung iba, no, mga kabataan, kapag ka nanliligaw, ay sa social media, ay sagot agad. So, ganun, napakadali na. Pero, siyempre, on my view on that, so, siyempre, hindi yun healthy. Hindi yun tama, hindi yun way ng panliligaw or pakikipag-communicate, ano? So, yan, para mabuo yung sinasabi nating inception, okay? Relationship inception, ano? So, ganun. So, well, nakalagay dito next, diaries that were once private or shared only with close friends are now posted as blogs which can be viewed by anyone.
So kung makikita natin may mga vlogger na may mga vlogger talaga, yung vlogger, pagka vlogger video, okay, kapag ka vlogger yung pagsusulat. So in which dun sa mga vlogger, particularly ng mga nagsusulat ng kanilang mga thoughts o kahit nga mga vlogger ano. So yung kanilang mga reaction on certain things, on certain happenings in their life. So kung makikita natin ano, mas nagiging expressive sila ano. So diaries that were once private ay napapahayag na nila publicly ano sa mga tao. So nalalaman tuloy ano, nare-reveal tuloy ang kanilang information about sa kanilang sarili. So here's the thing. In which parang maraming information about sa iyong sarili ay nare-reveal, parang wala ka ng privacy. So ganito ano, for example sa mga artista, 'di ba? Siyempre artista kilala no? So kilala ang mga artista, pagka yung artistang yun nakikita in public, so siyempre nagkukumpulan ng mga tao. So in that way, kapag kumakain itong artista nito sa kahit simpleng restaurant or anuman, nakainan, so kumbaga pinagtitinginan siya ng mga tao. So kumbaga i-connect ako ano, hindi ka nagkakaroon ng privacy kapag sikat ka, kapag lantaran ng iyong buhay. So yun ang sinasabi ko ano, kapag wala tayong privacy about sa ating life. So lalo na kapag famous din tayo ano, kaya parang yung mga sikat, they feel uncomfortable when they are in public, pero it depends on them ano, on how they cope with that situation ano. So pero more likely, generally speaking, so ikaw ba naman, ang dami-daming tao gusto mo magsariling kumain, so pinagtitingin ka ng tao, so parang na-feel mo yung something uncomfortable ano, so hindi mo talaga ma-enjoy yung pagkain mo, kaya at the end private na lang, na magkakaroon ka ng private restaurant in which may private room kung saan makakain ka ng sarili mo. Or yung iba naman, yung ibang artistang ginagamit or ginagawa ay nagkakaroon sila ng parang camouflage ano, so parang hindi sila makilala no, so nagsusuot sila ng mga something na para hindi sila ma-recognize ng mga tao, okay, mga salamin or something sa kanilang mga muka. So kumbaga ang idea sa mga panahon ngayon, dahil nga naging ilantaran na yung mga information na ating nire-reveal sa mga tao, so hindi na tayo makagalaw ng mabuti. So ganon ano, same as life, kapag lahat or kapag maraming mga bagay nang alam sa atin, parang hindi na tayo makagalaw ng ayos. Kasi parang kontrolado ng ibang tao yung ating sarili, kasi ang dami na ng alam nila about sa ating sarili, parang ganon ang idea. Okay? So yan. So now, next. So in website like Flickr or Photobucket, the use of arm's length self-photography indicates a major change. So in older family albums, the photographer was not often represented in the album. Whereas with arm's length photos, they are necessarily included. So yan, medyo sumasakit na lalamunan ko. Siguro for 2 hours span ng aking pagsasalita or lecturing na dire-diretso. But sige, continue pa natin ito ano, hanggang matapos. So part of my sacrifice na rin ano. So sige, let's proceed. So nakalagay dito, 'di ba sa panahon ngayon may mga Photobucket, Flickr, or kahit sa Instagram. So nung panahong una, 'di ba may mga picture na in which yung photographer hindi kasama sa picture. Ngayon kasama na. Meron na kasi mga selfie groupies. Yun ang advantage na rin ano. Yung tinatawag dito with arm's length photos. Ano, they are necessarily included yung mga photographer. Alright, so sige. Sometimes people are unaware of the extent of information they share online. They forget to delineate what can be shared online and what should not. Okay? So mga ganon. So kumbaga, yan. So kumbaga, hindi natin namamalayan, hindi tayo nagiging aware sa kung ano yung mga pinopost natin sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, na hindi natin namamalayan na maaaring
nakakasakit na ito sa ibang mga tao. Okay, kaya kumbaga magmalay tayo sa kung ano yung ating nilalagay or kung ano yung ating pinopost sa Facebook. Okay? So, as a result, researchers and participants become concerned with actively managing identity and reputation and to warn against the phenomenon of oversharing. So, hindi lahat ng nasa utak mo, hindi lahat ng nasa isip mo ay share mo. Hindi lahat ay kailangan. Meron nga ako nababasa minsan sa Facebook. Friend ko sa Facebook, So, pati naman mga problema ng pamilya, sineshare. So, kumbaga, personal problem siya. Hindi mo na siya kailangan i-share. So, kayo na lang magpamilya ang mag-resolve niyan. Or, kamag-anak mo, sabihin mo sa kamag-anak mo. Hindi mo kailangan i-share yan in public kasi hindi mo alam, siyempre, may ibang tao, siyempre, na makakabasa na ito. Okay? So, baka kung ano pang magawa ng ibang tao na yun, So, kaya, we need to be sensitive on how we post, indifferent post sa ating social media. Kung ano yung mga pinapopost natin, kung ano yung mga sineshare natin sa social media. Okay? So, ganun dapat tayo maging maingat. Alright, so next. Next na tayo. So, yan. Nakalagay dito, people would like to remain updated and they keep on sharing themselves online because it adds a sense of confidence at their end, especially if others like and share their post. Ito na yon sinasabi ko, May mga tao, may mga social media user na post ng post sa social media kasi kung babalikan natin yung ating pag-aaral na tinatawag na dopamine, in which parang addicted siya. Hindi mo na namamalayan na, halimbawa, kahit sa computer games. So, kumbaga, you feel rewardful kapag ginagawa mo to. Unconsciously, hindi mo namamalayan na ginagawa mo to na tuloy-tuloy. Okay, for example, nag-post ka ng something picture. So, paulit-ulit mo siyang tinitingnan, minuto. Baka may nagla-like. Baka nag-like si crush mo. Okay? Baka nag-like yung mga ibang mga tao. Okay? Baka marami na nag-like. Baka marami ng mga nag-comment. At doon sa comment na yun, makikita mo, ganito pala ang feedback. So, kumbaga, sa paggamit mo ng social media, dopamine kicks in din. Kasi you feel rewardful kapag ka nagpo-post ka sa social media na rin na tinitingnan mo, hinihintay mo yung reaction, yung like ng ibang tao sa iyo. Kung ano yung feedback nila. Kaya kung bakit nakalagay dito, people would like to remain updated and they keep on sharing themselves online because it adds a sense of confidence at their end, especially if others like and share their posts. Okay? So, kaya kung bakit ganun, Pero, since online class ito ngayon sa atin, I think mas active kayo, mga students, sa social media. Which is okay naman, kumpara sa face-to-face class na siyempre mas less active dapat. Pero sinasabi ko lamang, gamitin nyo ang social media nyo sa maayos na paraan. Sabi ko nga sa inyo, mag-usap kayo mga magkaklase. Pwede yun, siyempre maglokohan kayo or kung ano mong inyong kwentuhan ng inyong magkaklase. Gamitin nyo sa social media. At siyempre, itanong nyo siyempre mga about sa school. Okay? Yung mga mahalaga. Yun ang sinasabi ko, yan. Okay lang naman yon. Pero when it comes to mga something unnecessary naman, so wag na, Yung mga makakasakit na something talagang makakapagsama ng relationship ng isang tao. So, ganun. Pero yung mga pag-usap sa inyong mga classmate, sa inyong mga friends, okay lang yun. Okay lang. Sige. Maganda yon, So, para mas matibay yung inyong pagsasamahan, ng mga magkaklase. Kaya ngayon, online class, pagkakataon na rin, through online, bagaman mas maganda siyempre face-to-face. Pero, siyempre, wala tayong magagawa, So, ganun. So, yeah, next. One of the reasons for so much sharing and self-disclosure
online is called disinhibition effect. So sige, mamaya natin bigyan ng focus itong tinatawag natin na disinhibition effect. Well, many teenagers as well as some adults share even more intimate details with their partners like their password. So, kahit password, halimbawa, meron kang karelasyon, meron kang jowa, ano? So, yung jowa mo, pati password mo, shinare mo sa kanya. Okay, para security na rin na baka kung anong gawin niya sa social media, baka kung sinong kausapin ito. So, this could be an ultimate act of intimacy and the ultimate expression of paranoia and distrust with the partner. So, sabihin na natin intimacy kasi pati password ng Facebook mo or social media mo, shinare mo. But the thing is, kung talagang pinagkakatiwalaan mo yung tao, yung partner mo, for example, sa mga matured na, hindi yung sa inyo mga estudyante pa, dun sa mga may romantic relationship, kung talagang pinagkakatiwalaan mo yung taong kapartner mo, hindi mo na kailangan siyang i-share yung password sa Facebook or sa kung ano man, sa mga social media, kasi pagpapakita yun na nagtitiwala ka sa kanya. So, yun ang tunay na pagtitiwala, no? So, ganon. So, well, kapag sineshare mo kasi lahat ng mga bagay, sabihin na natin, it talks about intimacy. It talks about how well you are close with each another, with each other. But the thing is, yung parang hindi ka na nagtitiwala sa kanya na lahat na lamang ay sinabi mo sa iyong partner, lahat na lang ay dinisclose mo. Okay, kung talaga nagtitiwala ka sa kanya, no need for that. Okay. So, now, minsan naman, okay, may mga pagkakataon, na, yan, nakalagay dito, So, ito na. One of the reasons for so much sharing and self-disclosure online is the so-called disinhibition effect. May tinatawag tayong disinhibition effect. Kaya kung bakit daw tayo lagi nagpo-post sa social media, kaya kung bakit tayo laging updated, lagi ng mga tweets sa Twitter, kaya kung bakit tayo nag-post ng panibagong picture sa Instagram, okay, may tinatawag tayong disinhibition effect. So, yan, the lack of face-to-face gaze meeting together with the feelings of anonymity and invisibility gives people the freedom for self-disclosure, but can also blame others and may cause conflict sometimes. So, kumbaga, you feel confidence kapag online. Mas nasasabi mo ng mas mahaba, mas nasasabi mo ng detalye kapag ka nagtatype ka. Okay, online. Whereas kapag ka face-to-face, nahihiya ka. So, wala kang confidence para makipag-usap sa ibang mga tao. So, alam ko sa inyo, medyo marami rin na ganyan, na kapag ka face-to-face, hiyang-hiya. Ang tahimik. Hindi mo masyado makausap. Pero kapag ka online class, ang daldal. Pero yung pala, introverted siya. In which, kapag ka comfortable pa lang siya sa iyo, saka pa lang siya magiging madaldal. Which is normal. So, I personally, ganun ako. Introverted ako. And I'm proud of that. Lalo na kapag mahalaga yung pinag-uusapan, talagang kahit ilang hours tayo mag-usap, willing ako makipag-usap. And then, kapag yung mga general lang na trivia, okay, mga ganun, hindi ako talagang into that, na makipag-usap. So, yun ang sinasabi ko, meron naman taong mga pagkakaiba-iba tayo, So, embrace na lang natin yon. Okay? So, minsan, meron naman tao na mahihiyain talaga. There's a difference between shyness and introverted. Introverted is that you are being comfortable alone. Okay? Na kaya mo naman makapag-usap sa ibang mga tao kapag kinakailangan. Whereas, ang shy ay tao na kumbaga walang confidence or mahina yung confidence na gusto mo makipag-usap pero dahil mababa yung confidence mo, hindi mo magawa. So, kaya there is a misconception or mitha na sinasabi yung pagkakapareho ng shyness sa introverted. So, magkaiba yun. Okay?
So ako ay introverted, hindi ako shy. Pero nung ako ay college, shy ako, no? So nung ako ay college, nung napasok pa, shy ako. Pero sa tunay, siyempre, introverted ako. So marami akong pwedeng sabihin, marami akong pwedeng sabihin information. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, kahit ilang oras tayo mag-usap, kapag I find that subject or topic interesting, pag-uusapan natin yan. Or kung may gusto kang ipa-counsel or itanong, yan, sige lang, sige, ganon. Kahit face-to-face tayo, ano. So, ganon. Pero since online class tayo ngayon, so sige, online muna, ano. So, ganon. So, kagaya nung isang araw, may mga nagtanong sa akin. So, kahit isang oras or 30 minutes, so binigyan ko ng time para kausapin siya online. So, ganon. Pero dahil nga kalimitan very busy ako at tuwing Friday lang 5 o'clock onwards, yan, saka ako available na free ang aking schedule na pwede makapag-usap sa akin na kahit ilang oras. Kapag may klase na ganito, no? So, during this semester. So, sige, next na tayo. Baka mapatagal tayo sa aking kwento, no? So, nakalagay dito, no? The lack of face-to-face gaze meeting together with feelings of anonymity and invisibility gives people the freedom for self-disclosure but can also blame other may cause conflict sometimes. So kung minsan kasi may mga tao na confidence ako na mag-troll sa iba kasi anonymous naman ako. Kasi hindi naman nakita yung aking identity. Okay, mga ganon, invisible naman ako. Kaya may mga troller tayo sa internet, ano? May mga basher tayo, for example, ano? Nag-post ka ng something tapos may mga lilitaw dyan ng basher. Hayaan mo lang sila. Okay? So wala silang magawa sa buhay eh. Huwag mo silang pakialaman. So bahala sila sa buhay nila. May problema sila sa kanilang sarili. Hindi ikaw ang may problema sa iyong sarili. Okay? Ganon. Ganon na lang isipin mo lagi kapag may basher ka, kapag may mga tao na something na wala ka namang ginagawa masama or tama naman ang ginagawa mo. So ganon na lamang pambabash ng iba. So, ganun yung kaisipan ko, ano? Ganun din yung mga tao, yung talagang marurunong na tao, ganun ang kaisipan, in which ini-ignore na lang nila. Okay, yung mga ganun, na something hindi naman totoo, ay ganun ang sinasabi sa kanila. So, ganun, ano? But, the thing is, freedom for self-disclosure but can also blame others and may cause conflict sometimes. Okay, kaya minsan kapag online nakikipag-usap dahil nga hindi kitang iyong body language, so nagkakaroon ng misinterpretation, nagkakaroon ng conflict sa pagkikipag-usap mo sa kanya. Okay, kaya mahirap din ano kapag online. So pati na rin ito online class, ano? So ganon. So yan. Well, okay. The resulting inhibition causes people to believe that they are able to express their true self better online than they ever could in face-to-face context. Mas na-express mo nga ang iyong sarili kapag face-to-face. Okay? I mean, kapag online. So ganon. So, yan. Mas nasasabi mo in detail. Okay? I personally, so, mas nasasabi ko in detailed yung mga information, yung mga lectures, ang na kailangan kong sabihin. Whereas, kapag face-to-face class, minsan, talagang very limited pa kasi may mga oras na nakukonsume sa ibang mga bagay, okay, na hindi naman dapat. Like, for example, biglang may mga tatanong student na something at napapahaba. Kaya hindi na ako nakapag-lecture ng mahaba na katulad nito, So, ganito. Kaya online class, kaya sinasabi ko kapag online class, mas maraming information ako nasasabi kumpara face-to-face class para mas nadadagdagan ng 30 minutes, compare sa face-to-face class. So, well, kagaya nga lang sabi ko, mas na-express natin ang ating true self kapag online daw, Mas nasasabi natin yung ating feelings, ang ating nararamdaman. Minsan, kapag hindi tayo makapagtapat sa isang tao, sa sulat or sa online natin nasasabi ito, nagiging torpe minsan yung iba, So, kapag face-to-face.
So, well, sabi ko nga, because of the conversion of private diaries into public revelation and secret, the lack of privacy in many aspects of social media make the user vulnerable, leading to compulsively checking newsfeed and continually checking their tweets and posting in order to appear active and interesting. Yun na nga yung sinabi ko kanina, this condition has been called fear of missing out. Diba? Kapag halimbawa, yung iyong friends, kapag hindi kayo nagkakita for some time, for example, for few years or several years, sasabihin mo sa iyong friends na, oy, buhay ka pa pala, nariyan ka pa pala, okay? First time ulit tayo nakita. So, ganon. Kaya, pagka hindi natin nakikita uli yung ating kaibigan, ang ating friends, so ayan, kung makikita natin, online class ito, so hindi natin nakikita, maaari, yung mga friends natin, more likely, yung mga classmate natin, na mga lagi nating kabulihan. So, pag nakita natin na meet uli, in person, sasabihin natin, oy, ang taba-taba mo na dati ting-ting ka lang. O sasabihin mo ngayon, oy, ano nangyari sa iyo? Bet naging bilog ang iyong ulo. Okay, nag-iba ang shape, tumaba kasi Okay, sasabihin, oy, ano nangyari sa iyo? Bigla kang naging mukhang anak araw. Ang puti-puti mo kasi ngayon Anong sabon ang gamit mo? So parang ganun So parang syempre, ating automatic response sa ating mga kaibigan, pagkakumustahan. At sasabihin natin, unang-una, buhay ka pa pala. Okay, yan, ganon. So, sige. And then, yun nga, nasabi ko na ito na disinhibition effect. Meron din naman tayong sinasabi natin na anonymity. Ewan ko kung nakalagay dito yung anonymity. Yan, nakalagay naman pala, So, anonymity. Some individuals lose their inhibition in social interaction because there is an aspect of being present only in the virtual. Yun nga sinasabi ko, mas na-express natin ang ating sarili online. So, a sort of anonymity. Anonymity may serve as an option for individuals who are naturally shy and introverted. So, I don't want to gamitin yung, or ikabit yung term na introverted sa shy, Nakalagay kasi dito, So, shy and introverted to express their thoughts without threat to their self-esteem. So, alam nyo, isingit ko na rin, mga kabataan ngayon sa paggamit ng social media, sang-ayon sa research, so, mas nagiging bumababa ang self-esteem ng mga kabataan o kahit hindi kabataan, kapag gumagamit ng social media. Bakit? Kasi nagkakaroon ng comparison. Kinukumpara mo ang iyong sarili sa mga tao na mas, sabihin na natin, angat sa iyo, or sabihin na natin mas yung mga pagkakataon na gusto mo mangyari sa buhay mo ay nagagawa ng ibang mga tao at nakikita mo ito sa social media. And that way, mas bumababa yung self-esteem mo. Okay? So, parang hindi nagiging healthy yung personality mo. So, parang ganun ang nangyayari minsan, hindi lamang sa kabataan, kundi sa ibang mga tao na medyo matatanda na rin. So, parang yun ang napapansin ko. At base na rin sa research na mas bumababa yung self-esteem mo, it could be either na tumataas daw yata yung self-confidence mo or bumababa yung self-esteem mo kapag gumagamit ka palagi ng social media. Kaya kung bakit alam niyo yung mga taong talagang yung mga matataas na tao, for example, mga CEO, wala silang Facebook or hindi public yung Facebook or kumbaga, kung mga pagme-message nila talagang hindi sila open sa pagme-message personally. Hindi sila mismo yung magme-message bagos yung tauhan nila. Okay, mga iba pa, for example na rin sa atin. Or kahit sa iba pa, kung makikita natin, wala silang Facebook or anumang mga social media kasi ayaw nilang ma-distract ang kanilang sarili sa mga bagay na hindi namang gaanong importante. Bagaman sabihin na natin importante in a way na pwede nila itong gamitin sa business or something, but gumagamit sila ng something ibang platform like email or something like that.
Okay? But the thing is, kapag ka hindi importante, pinapaubayan na nila o pinagpapaliban na nila ito. For example na lang, sa atin, sa atin, sa university president, sa president natin sa Batangas State University, si Dr. Tirso Ronquillo. So, sa pagkakaalam ko, wala siyang Facebook, so hindi nire-reveal ang kanyang Facebook kasi nga, very busy yung tao, talagang responsible sa kanyang katungkulang bilang presidente ng ating universidad para mas maayos, mas focus siya sa kung ano yung nararapat. So, ganun. Kaya talagang maganda yung ganun, Lalo na kapag, yun nga, mga matataas na ang katungkulan mo. So, kukunti na lang yung time mo sa mga ganyan, social media, sa mga kung ano man, na hindi naman gaanong importante. So, yun ang sinasabi ko, Kaya, alam nyo, dun sa research na sinasabi ko, inuulit ko, merong research na nagsasabi na ang mga teenagers, more likely nakakaranas sila ng depression kapag sila ay nagamit ng social media. Okay, bakit? Dahil nga, kinukumpara nila ang kanilang sarili sa mga tao na sabihin na natin mas angat kumpara sa kanila or mas mga bagay na mas nagagawa ng ibang tao kumpara sa kanila na nagagawa ng iba. Kaya kung bakit mas nakakaranas sila ng depression, Kaya masasabi ko, medyo bawasan natin ang social media. Pero okay naman ito in this time na online class in which makapag-usap kayo ng magkaklase, okay lang yon. Pero yung mga unnecessary, gaya ng sabi ko na kung ano namang mga pamumula sa ibang mga tao, pagpo-post, yan, throwing rants, so hindi, mas maigi na wag na lang, so ganon. So use it constructively, yung social media mo, at purposely, So, ganon. Okay? So, well, makakatulong naman siyempre ang social media, So, pakipag-communicate ng information, okay, pakipag-usap sa iyong kapwa, sa iyong kaklase, sa iyong friends, pakipag-kumustahan. Minsan lamang, kagaya nga nasabi ko, ay nalampas na. Okay? Kahit mga personal things na kailangan i-resolve ay hindi naman dapat i-reveal in public, nakikita in public sa social media, ay ganun na nangyayari, So, ganun. So, well, ma-share ko lang ang aking story, nung dati, nung panahon ko, nung bago ng board exam, so, parang ang dating mandatory na wag gumamit ng social media for 2 weeks. Kasi, distraction lang yung social media na yan. Okay? So, focus lang ako sa board exams, sa pagre-review ng board exams. Same as you, kapag may gusto kang gawin na isang bagay or goal na kailangan talaga mag-focus ka, tanggalin mo yung mga distraction. Kasama na riyan yung social media. Okay, kung di naman yan kasama sa business mo or kasama sa yung kailangan na gawin, mag-disable ka muna, So, ganon ang sinasabi ko. And yan, mas nagiging productive ka kapag kinakat mo yung mga bagay na hindi naman mahalaga at pinaprioritize mo yung mga bagay na mahalaga. Okay? Para mas maging productive ka sa iyong buhay, ikat mo yung mga bagay na sabihin na natin na hindi naman mahalaga na pagtuunan mo ng pansin. Okay? Na pansarili lamang or sabihin na natin na pang-boost lang ng iyong dopamine o reward po lang, So, ganon. Tingnan mo muna. Kumbaga, need first before wants. Okay? So, ganon. So, next. Relationship may be made stronger or broken through post online. Yun na nga sinasabi ko, So, maaaring tumibay or maging maayos yung iyong relationship, Kahit sa pamilya, relationship mo sa pamilya or sa kaibigan mo, minsan kasi nagkakaroon ng siraan, Huwag magkaroon ng siraan. I-solve mo to in person. So, gumamit ka halimbawa ng mga kaibigan mo, o gumamit yan term. So, kumbaga, humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo or kamag-anak mo para ma-resolve ang problema mo sa pamilya mo instead na mag-throwing rants, magsabihan from side to side. Okay? Masama yung ganon. Sabi, ay, si ganito. Ay, basta maraming mga rumors na sabihin na natin nakakalat, So, kapag gano'n na nangyayari.
So, instead na sa online, sa personal na lang. Okay? So, ganon. So, nakalagay dito, we should look at online information carefully whether they are valid and true before believing and promoting them. In the same case, or in the same, we should also think well before we post or share anything online in order to prevent conflict, arguments, cyberbullying, and to preserve our relationship with others. So take note of that. Preserve a relationship with others. So kung gusto mo manatili yung relationship or matibay na relationship mo sa iba, so mag-iingat ka sa mga pinagpo-post mo. Okay? So ganon. So well, nowadays, however, alright, so people are more inclined to show their own personalities via online channels. The internet becomes a multimedia venue for showcasing personal traits, qualities, and events, experiences. So the value and beliefs he or she uploads are also expressed in his or her behavior. Thus, technology, through the development of virtual spaces and communities accessible through the internet, can be a basis of evaluating the consistency of the self. Okay? So, ganon. Yun na nga sinabi ko kanina, no? So, now, well, life lesson na rin, na tinatawag natin. We are digitally connected but socially disconnected. Okay? So, bagaman sabihin na natin na nag-uusap tayo online, so ito, mas focus na sinasabi ko ito kapag face-to-face, in which mas nakapag-usap tayo face-to-face, we are digitally connected but socially disconnected. Okay, yung iba walang social life, puro na lang cellphone. Okay, random people kinakausap nila, pero kapag face-to-face class, aloof sila. Wala silang makausap na tao. Technology is destroying the quality of human interaction. So, if you want to be socially connected, put down your cellphone and socialize. So, kung gusto mo talaga maging sociable na tao, makipag-interact ka sa kanya. Yung cellphone mo, sa halip na lagi mong gamitin, kapag may kaharap ka na tao, instead na bigla ka maglalabas ng cellphone, why not? Nakausapin mo siya. Okay? Pero in this time of pandemic, siyempre, social distancing. Pero, as much as possible, ganun, kapag gusto mong maging sociable na tao, alam mo, sa mga classmate mo or friends mo, kapag ka nagkakita-kita kayo, huwag laging cellphone ang hawak. Kausapin mo siya. Okay? So, para talagang socially connected kayo, isa't isa. Alright. So, sige, next. Gender and sexuality online. So, dito na tayo sa gender and sexuality online. So, bilisan na natin, gender and sexuality online. Sex is the biological state that correspond to what we might call a man or a woman. This might seem to be a simple distinction, but the biology of sex is very complicated. While sex is often explained as biological, fixed, and it is actually socially constructed. So kapag kasi sinabi nating sex, ito yung parang natural na ikaw. Ito yung nakabase sa iyong biological, biological condition, So, in which, ano ka ba talaga? Ano yung sex mo? Male or female? Man or woman? So, well, according to Marwick, pero hindi nyo na ito kailangan i-jot down, while the term sex, gender, and sexuality are often thought of as synonymous, they are actually quite distinct. Okay. So, kaya kung makikita natin dito, yung sex. So, next, gender is the social understanding of how sex should be experienced and how sex manifests in behavior, personality, preferences, capability, and so forth. A person's male sex organ is expected
to embody a masculine gender. So, ang sinasabi dito sa gender ay expected na, kumbaga, expected base sa iyong sex. Expected na ginagawa mo base sa iyong gender. But the thing is, it is being influenced. Okay? It is produced by media and popular culture. It is taught by families, school, peer groups, and nation state. Okay, so kumbaga kung ano yung kinamulatan mong buhay, for example, lalaki ka pero ang nilalaro mo ay mga Barbie-Barbihan, okay, nung bata ka. So parang mga ganun, ano? 'Di ba parang na-discuss na rin natin ito dati, yung about sa gender and sexuality, ano? Bagaman ito focus sa online. So the thing is, kapag ka sinabi nating gender, how sex should be experienced and how sex manifests in behavior. For example, lalaki ka, ano yung expected na iyong ginagawa? Okay? So, yun yung tinatawag natin na gender. Okay, whereas kapag ka sexuality, ito naman yung parang preference mo, yung parang ang idea na paano mo ine-express yung gender mo. Okay? So, kaya nakalagay dito, sexuality. So, sexuality is an individual expression and understanding of desire. While like gender, this is often viewed as binary, homosexual, or heterosexual. Yun ang sinasabi ko kanina sa gender, pwede ka maging bisexual, homosexual, heterosexual, transsexual, basta part ng LGBT or something like that. In reality, sexuality is often experienced as fluid. Yung kung ano ka ba talaga. So parang ganon. Sa sinasabi na sexuality, but the thing is, kung paano mo talaga ini-express yung iyong gender, Yan, ang sinasabi sa sexuality. So, next, setting boundaries to your online self. Okay, so smart sharing. So, before that, so kung makikita natin, performing gender online, may mga pagkakaiba-iba mga tao, mga kababaihan kumpara sa kalalakihan. For example, ang mga kalalakihan ay kilala sa pagiging magaling when it comes to abstract thinker, Whereas kapag kababae, kilala sila sa pagiging magaling verbally. Kaya kung bakit makikita natin talkative ang mga babae, mas maraming mga sinasabi, yan. And then, kilala natin ang mga babae sa pagiging emotional, whereas ang mga lalaki ay pagiging rational or thinker. Okay? So, parang mga ganon. Well, kung i-connect natin sa level din ng thinking, ang mga babae sa pagkakaalam ko ay sila ay more on verbal nga, Whereas sa mga lalaki, more on visual. Magaling sa mga visual, sa mga abstract reasoning. Kaya kung makikita nyo, mga lalaki kalimitan, magaling sa mga math, whereas sa mga babae, kalimitan, magaling sa mga language, okay, sa mga ganyan, So, makikita rin natin, base sa research, while the number of male and female bloggers when it comes to blogging, is roughly equivalent, they tend to blog about different things. So, for example, ang mga kababaihan, kalimitan, ang sinusulat nila sa blogs, okay, or pinopost nila, or ang binabasa nila is about sa food, about sa passion, okay, about sa parenting, okay. Ang iba naman ay technology or politics, yan sa mga kababaihan. So, hindi pala. Ang iba naman, kapag kalalakihan, about sa mga politics, about sa mga, sabihin natin, technology, sa mga laro, sa mga kalalakihan, whereas ang sa kababaihan, about sa mga pagkain, about sa mga passion, okay, about sa mga jowa, so parenting, so mga ganon, which is tunay naman talaga, diba, ganon na nangyayari, so ganon. And then, meron pang research doon na yung iba, mga babae at more commonly Instagram, yan, mga ganon. So,
Meron naman na iba na Twitter, okay? At sa mga pagsasearch na information, mga Quora, okay, mga 4chan, Dig, Tumblr, okay, yung mga ganon, ano? So ako personally, isa sa pinagkukunan ko ng information ay Quora, Quora.com. Meron doon mga tanong na, pwede ka doon makapagtanong na something na complex na masasagot ng mga professional. So makakakuha ko doon ng mga sagot na maayos. Okay? So ganun, ano? So sige, next and the last na tayo. At napapahaba. So setting boundaries to your online self-smart sharing. The following guidelines will help you share information online in a smart way that will protect yourself and not harms others. Before posting or sharing anything online, consider the following. So bago ka mag-post sa Facebook or sa social media, i-consider mo muna ito. Is this post story necessary? So nakakatulong ba ito? Nakaka-inspire ba ito sa ibang tao? So dyan na lalabas yung pangalawa. Is there a real benefits to this post? Is it funny, warm-hearted, teachable, or am I just making noise online without purpose? So kapag ka nagpo-post ka ba sa social media, nakaka-inspire ba ito? Nakaka-motivate ba ito sa mga tao? Or sa ibang mga tao? Or sabihin na natin sa ibang side, nakakatawa ba ito talaga? Para ma-boost yung parang sabihin na natin mood ng iba, pwede naman yon yung mga nakakatawang bagay, pwedeng i-post, okay lang. So, nakaka-benefit ba ito sa ibang tao na nakakatawa ba ito? Nakaka-inspire ba ito? Warm-hearted, teachable ba ito? Or I'm just making noise online without purpose? Or nagagawa ka lang ng something na issue, ng something para lang magingay sa social media or something. Okay? So, yun ang iyong I consider or nakaka-insulto ba ito sa ibang mga tao? So, have we as a family or parent-child resolved this issue? An issue that is still being worked out at home or one that is either vulnerable or highly emotional should not be made public. Yun ang sinasabi ko kanina, no? Kapag may problema kayong mga magpapamilya, see to it na hindi mo dapat ito, kumbaga, i-post ka agad sa public, sa social media. Kasi para mas lalong lalala pa lang ito kapag pinost mo ito sa social media. Sa halip na sabihin mo, baka makatulong yung iba. No. Ganito, sa pagsosolve ng problema, kahit sa anumang mga problema, tingnan mo muna yung mga malalapit na paraan para masolve ito. So, parang suggest, but, you know what, kapag natapos ang ating klase na ito, mag-share ako ng information, some great information, ideas about the things in our everyday life, na magbibigay sa inyo ng idea talaga kung paano maging talagang effective, so ganon. Like for example, ikaw correct ko sa chess, yung buhay natin, so basta, talagang ganon, maganda. So, yung i-share ko talaga yung ideas ko, na something na maring kahit nga sa seminar, hindi ito na-share, so ganon. Kahit yung iba kapag nanonood ako ng seminar, kahit kayo rin, yung mga seminar na yan, parang mga basic lang na information ang binibigay dyan. Yung parang ginagawa ko lang ngayon, so napakalaki ang bayad tapos seminar. Well, ito na nga, libre na nga ang aking ginagawa, ginagawa ko siya publicly na hindi lamang estudyante ko nakakapanig, kundi kahit sinong tao. And it is for free. So yung mga information, yung mga ideas, sineshare ko for free. Okay, so pagkakataon na rin to, buti nga may ganitong pagkakataon So sa mga seminar, lalaki ng bayad. So wala ka pang makuha. Okay, dun sa iba. So anyway, kung makikita natin dito, have we as a family or parent-child resolved this issue? An issue that is still being worked out at home or one that is either vulnerable, is highly emotional, should not be made public. Yun nga mga personal or family problem mo, hindi mo kailangan i-post, So, lalo pang maring lumala. I-solve mo siya, maring kailangan ng kaibigan mo or kamag-anak mo na iba. Okay, para ma-solve ito, hindi mo kailangan na i-post ito sa social media. Lalo pa lang itong lalala, kung gagawin mo ito. So, gusto mo ng simpatya ng ibang tao?
well, lumapit ka muna sa mga kaklose mo na mga friend or sa mga malalapit mong kamag-anak para ma-solve ang family problem mo. Okay, hindi yun sa social media. Is it appropriate? Does it stay within the boundary of our family values? Yun yan, ano? So, mini-maintain mo yung family values mo, no? So, next, will this seem funny in 5 to 10 or 15 years? Or is this post better suited for sharing with a small group of family member? Or maybe not at all. So, minsan kasi may mga pagkakataon na kapag pinost mo ito, in the future, makikita mo, bakit ko ba ito pinost? Ang loko-loko ko. So, ganun, ano, parang, titingnan mo, pinost mo yung something na nakakatawa, okay, na kung titingnan mo sarili mo, yung iyong past self, na pinost ko pala itong mga kabulastogan na ito, ano? Hindi ko akalain. Ang ano ko pala, ang arte ko pala, for example, nung dati, na ganari ang pinost ko, or basta, ang dami ko palang arte. So, kung makikita mo, tatawanan mo na lang yung sarili kapag ka nakita mo yung mga old post mo, ano? Na, pinost ko pala ito. So, kaya nakalagay dito, or is this post better suited for sharing with a small group or family members, or maybe not at all? So, kung-considera mo rin, ano? So, ganon ang sinasabi natin. So, next and the last, rules to follow. So, last na ito, ano? Rules to follow. So, nakalagay dito, here are additional guidelines for proper sharing of information and ethics use of the internet according to new. So, new, tao to ha, hindi to year. According to new, 2014. Nung sinabi niya nung 2014. So, una, stick to safer site. Sige, lagay ko na ito lahat, ano? So, stick to safer site. So, minsan kasi nababirusan ng iyong cellphone or computer kasi kung ano-ano na lamang ang iyong binibisitang website, yan nagkaka-virus. Lalo na sa mga pornographiya website, ano? So, marami dyan nalitaw na virus. Okay? So, yan. Stick to safer site. At kahit anong mga site, ano? So, ingat. So, lalo na may mga tinatawag tayo na mga, ano nga bang tawag doon? Yung mga illegal na mga gawain sa online. For example, nagbebenta ng laman loob, okay, gumagawa ng krimen, so ipapatumba mo ito, yung mga ganon. So, dark web, yan, yun ang tinatawag na dark web, ano? So, stick to safer site. Next, guard your password. So, common na naman ito. Limit what you share. Okay? Kung ano lang ang importante. Remember that anything you put online or post on site is there forever even if you try to delete it. Okay? Kahit nasabihin mo na, na-delete ko na ito, yung pala naroon pa rin. Lalo na kapag ka naglagay ka na information sa website, ano? So, do not mean or embarrass other people. Always tell if you see strange or bad behavior online. Lalo na kapag ka hindi may mga normal na nangyayari or anomalya, so, pwede mo siyang isumbong sa otoridad, ano? Online, ano? Yung mga trafficking or kung ano man, ano? Na mga problema na nangyayari online na illegal, na sabihin na natin, ano? Always tell if you see strange or bad behavior online. So, mas nakipag-communicate tayo kapag online, mas mabilis yung communication natin, ano? Kaya yan sinasabi dito, always tell if you see strange or bad behavior online. Kaya kung bakit nakikita natin sa mga nagpo-post sa mga group, ano? Kapag may problema, post agad. Pero isipin mo muna kung talagang itong post na ito necessary. Minsan kasi nalalagay ang buhay mo sa alanganin kapag ka nag-post ka ng something na sensitive. Bagaman humihingi ka ng tulong, but since sensitive ito, so yan, nalalagay ang buhay mo sa alanganin, ano? Kaya ingat tayo ha sa pagpo-post. So next, be choosy about your online friends, and next is be patient. So ito kasi nakalagay dito, be choosy about your online friends sa mga nagsesend sa'yo ng friend request sa social media, sa Facebook particularly. Minsan may mga nakakapasok na mga sabihin natin din naman talaga natin kilala, or parang ang dating mga hack lang or something na hindi naman magandang intention sa atin kung bakit nag-friend, ano?
So, kaya tingnan natin, ano, kaya masusi tayong mag-accept kung sino yung ipe-friend natin sa Facebook, no? Kaya ako personally, ano, hindi ako basta add ng add sa Facebook or accept pala, no, sa Facebook. Tinitingnan ko kung kilala ko ba ito o hindi. Okay? So, kung estudyante ko ba ito or kung colleague ko ba ito or friends ko ba ito or kung kilala ko ba ito. So, bago ko siya i-add or bago ko siya i-accept pala sa friend request, ano, maraming ganon ang nangyayari. So, yan, rules to follow, kailangan nating i-follow. Okay, so sige. Diyan nagtatapos ang ating lesson sa digital self. Okay, so thank you for listening sa ating mahabang lesson. Actually, 2 lesson. So, actually, same yata, ano? Same ng tagal kumpara dun sa kanina, political self. Nakakatapos lang din natin ng kanina. So, ngayon natapos na rin ang digital self. So, yan. Thank you for listening, my dear student, at sa ating butihing tagapakinig na iba. So, meron din tayong ibang tagapakinig bukod sa aking student, ano? So, salamat sa inyong pakikinig sa aking lesson na ito. At I hope na may panibago kayong natutunan, ano? So, digital self. So, well, sa panghuli kong masasabi about sa digital self, maging maingat nga tayo sa pag-disclose ng information online, sa pakikipag-usap sa mga tao randomly, okay, lalo na sa mga social media, hindi naman natin kilala. At minsan may mga pagkakataon na uhulog ang ating loob na hindi natin namamalayan na bubudol-budol na tayo, na binibigyan na natin ng mga sabihin na natin na personal information natin. Let's say for example, mga information ng ating bahay, ng ating credit card, o anumang mga ari-arian natin. Kaya kung bakit tayo ay dito sa digital self, moral lesson or life lesson na masasabi ko, maging maingat tayo. Kaya kung bakit na rin makikita natin sa mga text message, for example, you won 300 million. So, in order to claim your prize, you need to go or text mga ganito. So, magbigay ka ng personal information. So, may mga DTI pa na nalalaman yung scammer. So, galing pa daw GMA Network. So, di ba kapag may mga minsan, mga natatanggap ka na mga your SIM won 300 million. DTI permit galing GMA Network. So, yung iba naman, ewan ko lang, ano, may nauto pa. Kaya yung iba, or yung iba naman, ang pang-scam talagang magaling ang paraan ng pag-scam. Kaya nauto. Ano, kaya masasabi ko, maging maingat tayo ha sa online. Okay? Sa paggamit ng cellphone, sa pakipag-communicate sa mga hindi natin kilala. Dapat talagang tingnan natin kung talaga ito ay kumbaga ay masasabi natin na magandang information ito or talagang kapanipaniwala ito. Okay? So, ganun. And then also, another life lesson na masasabi ko, ano? So, dito sa digital self, gamitin natin yung time natin sa makabuluhang bagay na gamitin natin itong ating social media, pakipag-communicate sa cellphone or social media, email, sa maayos na bagay or sa maayos na paraan, okay, with kumaga, maayos na purpose na sinasabi natin, ano? So, yan. Okay? So, wala na siguro akong masasabi pang iba. So, kagaya nga ng sabi ko, we are, kumbaga, connected tayo, internet. Connected tayo virtually. But, we are socially disconnected. Kaya hanggat maaari, hanggat possible, instead na mag-message ka sa iyong friends or kaibigan or classmate, kung sakali mang nakikita mo siya face-to-face, mas maigi na mas kausapin mo siya face-to-face. No? Lalo na kapag natapos yung pandemic na ito. Okay? So, para mas matibay o mas maganda yung interaction ninyo. Okay, so yan. Diyan nagtatapos ang ating mahabang lesson na 2 lesson na political self at digital self. So, nakakapagod on my part, ano? So, let's say, halos 3 hours ako nag-discuss or nag-lesson, nag-lecture, nang dire-diretso, walang pause actually. So, medyo inayos ko lang ang camera ko ng ayos para bumalik agad at i-discuss ang digital self. So, once again, my dear student at sa ating butihing tagapakinig, salamat sa inyong pakikinig sa aking lecture na ito. At I hope you learned something new from this. Thank you.
God bless and have a nice day. Next nating topic, siguro last topic for this semester. Isa sa pinakamaganda rin na do not just dream it, make it happen. Once again, thank you, God bless, and have a nice day, everyone.